Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tila hindi man lang ito nag-isip at sumagot, kasi ang bata ay napisa ng kanyang ama. Ang isang bata ay hindi maipanganak maliban kung ito ay napisa ng kanyang ama. Mula nang umiral ako sa mundong ito, maraming taon na akong nasa itlog. Hindi kasi naparito ang tatay ko para mapisa ako, kaya sa loob na lang ako maghintay. Hindi ba sapat ang ebidensyang ito? Pagpisa. Ang unang pagmuni-muni ni Aaron ay ang isang larawan ng isang inahing manok na napisa ng mga itlog ay lumitaw sa kanyang isip. Siya ay labis na napahiya at sigurado na hindi pa niya ito nagawa noon. Hoy, kanina lang ako gustong palabasin ng tatay ko, dahil malakas akong lumaban, hindi makontrol ang temperatura dito at mabilis na tumaas. Upang maprotektahan ako, hindi lang hinarang ng tatay ko ang apoy para sa bata, kundi itinulak din ng malakas na puwersa ang bata sa ilalim ng lupa. Nakalimutan na agad ng tatay ko. Sabi nito, bahagyang nag-isip si Aaron, ngunit hindi nawala ang kanyang memorya. Siyempre, naalala niya ang mga bagay na ito. Tama, ang mga bata ay napisa sa kapangyarihan ng kanilang ama. Ang bata ay isang dragon ant. Ito ay isang langgam na ipinanganak mula sa katawan ng ina, ngunit ang hininga ng dragon sa katawan ay hindi nagising. Ito ay maaari lamang ay activate sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dragon ng ama. Hindi ba't mayroong kapangyarihan ng dragon sa kapangyarihan, na itinulak ng ama ang bata sa lupa? Hindi ba totoo na napisa ng ama ang sanggol? Sabi nito, nang marinig ni Aaron ang maltong ito na parang loika, talagang nagtaka si Aaron kung bagong hatch na gadget ang kanyang kausap. Pakiramdam ko ay isang matanda ang nagsasalita. Binigyan kita ng lakas, pero ang problema, tao ako. Wala akong kapangyarihan ng dragon. Malungkot na sabi ni Aaron. Oo, kung walang dragon power ang ama, paano mapipisa ang bata? Hihi, mabuti, ang nanay niya hihi, hihi, Aaron was numb on the spot. Bakit biglang nag-ilusyon si Aaron bilang isang ama? At ang ganitong uri ng pagiging isang ama ay talagang ang uri ng kabalintunaan. Gayunpaman, saglit lang, biglang naisip ito ng Aaron. Hindi naman natakpan dito ang munting uod, pero parang may hindi siya pinansin. Ang puso ng pamilya ng dragon. Dahil sa labis na pagkonsumo, karamihan sa enerhiya na ginagamit ng Aaron sa oras na ito ay nakaimbak sa puso ng pamilya ng dragon. Ang puso mismo ng pamilya ng dragon ay ang kayamanan ng pamilya ng dragon, na nagbibigay sa pamilya ng dragon ng walang limitasyong kapangyarihan. Naturally, hindi nakakagulat na mayroong dragon power sa enerhiya na nakaimbak sa puso ng pamilya ng dragon. Sa madaling salita, sa ilalim ng maling mga pangyayari, natugunan ng Aaron ang mga kondisyong kailangan para sa pagpapapisa ng maliliit na bulate. Anong coincidence, di ba? Nagkataon na, nakakuha siya ng murang anak para sa wala. Gayunpaman, sa anumang kaso, mas mabuting kilalanin nito ang sarili bilang ama nito ngayon kaysa ipaglaban ang sarili hanggang sa huli. Okay, pero ninong mo ako. Nagbabala ang Aaron. Ang tatay mo ang tatay mo. Bakit gusto mong maging tatay mo? Hindi nito maintindihan. Ako, ninong iyon, hindi ninong. Aaron rolled his eyes, sa tingin mo ba ay napakadaldal ng tatay mo? At saka, may kalabuan ba dito? Oo, ama. Ako, walang magawang sabi ni Aaron, forget it, call it whatever you like. Oo, ama, kalimutan ito, kalimutan ito. Gayunpaman, pinili ng Aaron na sumuko. Bumaba ka sa negosyo. Tumayo si Aaron, at pagkatapos ay ginalaw ang kanyang mga kalamnan at buto. Matapos kumpirmahin na wala siyang malalaking pisikal na problema,
tiningnan niya ang maliit na earthworm, inalis kita rito. Dahil ipinanganak ka ngayon, mas mabuti na ito. Ito ay mas maginhawa kaysa sa pagkuha ng isang higanteng itlog. Umalis na tayo, dito. Nang bumagsak ang mga salita, iniunat ni Aaron ang kanyang palad, hinayaan siyang umakyat sa palad at nais siyang ilayo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang munting uod ay napakamot sa ulo sa oras na ito, Ama, kami. Ngayon, hindi na makaalis dito. Agad na sumimangot si Aaron, bakit? Storytelling channel sa YouTube. Ito ay tungkol sa akin. Ito ay may ilang mga hinaing. Tungkol sa'yo. Aaron na kalsada. Tumanggo ito. Oo, Ama. Bahagyang sumimangot si Aaron. Sa pag-iisip niyang mabuti, tila may mga kakaibang bagay pa na dapat pagdesisyonan. Makatuwiran na ang dragon ant ay hindi ipinanganak, at maaari itong patubigan ng walang kapangyarihan ng dragon, na nagreresulta sa kawalan ng kakayahan nitong magising. Kaya, paano ang tungkol sa apoy? Paano ito maipapaliwanag? Oo, kahit na halatang may apoy ang Queen Ant, ang Aaron ay nakipag-ugnayan sa kanya pagkatapos ng lahat, ngunit palagi lang siyang may ganitong katangian, na malayo sa kung gaano kalakas ang kanyang firepower. Not to mention, egg dragon ant lang yan. Nagma naman ito ng apoy ng mga langgam, hindi naman kailangang masyadong exaggerated at abnormal, di ba? Pangalawa, may isa pang detalye na mas magpapatunay dito. Kahit na gumawa ng maling paghatol ang Aaron, kahit na ang dragon ant ay hindi lamang nagmana ng fire genus mula sa ant, ngunit binago din ang apoy na minana mismo sa pamamagitan ng pagpapala ng dragon gene, isang bagay ang tiyak. Dapat bang sunog palagi? Pero dito lang nangyari ang problema. Nang hilahin ito ni Aaron, biglang tumindi ang apoy sa paligid. Gayunpaman, sinunog ng apoy na ito ang Aaron, ngunit sinunog pa nito ang mga itlog sa oras na iyon. Yan ang problema. Paano mo masusunog ang iyong sarili sa iyong sariling apoy? Hindi ba kalokohan yun? Sa makatuwid, ang parehong mga resulta ay nagpapakita na ang paghatol ng Aaron ay walang problema. Ang dragon ant ay dragon ant, ang apoy ay apoy. Anong nangyayari? Tiningnan ito ni Aaron at nagmamadaling sinabi. Umiling ang dragon ant, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang katawan, Ama, tingnan mo ang aking tiyan. Sa pagtingin dito, madaling makita ng Aaron ang kakaibang pulang spot sa gitna ng maliit na earthworm. Ano yun? Tanong ni Aaron. I don't know. I've had this thing in my stomach since I existed. Sinabi ng munting bulate. Nakakagulat na ito ay nagniningning at nagninangas. Ibig mong sabihin, biglang sumimangot si Aaron, ang apoy sa paligid, kasama ang apoy sa itlog, pinalabas ba ito? Masunuring tumanggo ang munting uod, oo, Ama. Multo yun. Ito ay kalokohan, ngunit ang lahat ay naaayon sa nakapaligid na mga palatandaan. Hindi mo ba makontrol? Tanong ni Aaron. Hindi lang makontrol, magagalit basta may konting swerte. Ngayon lang, gusto rin kasi akong ilayo ng tatay ko. Kapag lumaban ako ng kaunting swerte, ito, nasusunog. Ngunit ngayon ay walang apoy sa paligid, at hindi mo na kailangang labanan, kung aalisin kita ng diretso, hindi mangyayari. Hindi ba okay yon? Tanong ni Aaron, bakit sabi mo hindi ka makakapunta? Pare, para maprotektahan ang bata, nilamon siya ng apoy at muntik nang masunog sa coke. Kahit hindi lumaki ang bata, alam din niya ang kabaitan ng kanyang mga magulang. Kaya naman nang ipanganak ang bata, nakita niya na ang kanyang ama ay nasa panganib, kaya sa kritikal na sandali nang ikaw ay masunog, ang bata ay gumawa ng malaking pagsisikap na magbukas ng isang kalasag ng enerhiya sa harap ng iyong dibdib upang protektahan ang iyong puso. Bagamat nasugatan ka sa panlabas, protektado ka ng iyong anak, kaya hindi ka namatay. Pagkatapos ng ganap na pagsilang ng bata, magmadali sa iyong dibdib muli upang maglabas ng enerhiya, pagalingin ang iyong katawan at hayaan kang gumaling. Panipi, sa madaling salita, nang ipanganak ang bata, ang katawan ng mga dragon ants ay naging natural, ang enerhiya sa katawan ay napakataas, ngunit upang mailigtas ka, gumamit ako ng hindi bababa sa kalahati. Paano ang natitirang kalahati? Tila alam ni Aaron ang problema at mahinang nagtanong. Ginamit ko ito upang sugpuin ang bagay na ito sa aking katawan. Nang matapos siya, tinignan niya ito, sa ilalim ng aking pagsupil, hindi na ito makakapaglabas ng higit na apoy,
ngunit nararamdaman ko na hindi ko ito mapipigilan. Napakataas na ng temperatura nito. Kaya, kung gusto ng tatay ko na paalisin ako dito, natatakot ako, gagawin ko. Sunog na naman. Pagkatapos, ibinaba ng maliit na dragon ant ang kanyang ulo. Tila sobrang nagigilty at nagsisisi siya, at kahit may inferiority complex siya, hindi nagsalita si Aaron at hindi piniling umalis. Sa halip, gumawa siya ng ilang hakbang sa gilid ng maliit na dragon ant, tumingkayad sa likuran niya at tumingin sa nagninangas na pulang bagay sa kanyang katawan. Sa ganitong tingin, mas lalong sumimangot si Aaron. Parang bato. Si Aaron ay biglang nagkaroon ng napakawalang katotohanan na hula sa kanyang isip na gusto pa niyang tumawa. Hindi ba ito ang bato ng maliit na dragon ant? Gayunpaman, ang biro ay isang biro. Nagtataka pa rin si Aaron kung anong klaseng bagay ito. Umiiral ito sa katawan nito, ngunit ang malaking firepower na inilalabas nito ay tila ganap na wala sa kontrol ng maliit na dragon ant. Siguro kung ito ay sa nakaraan, Aaron ay maaaring masira ang kanyang isip dito at hindi makaisip ng isang dahilan. Ngunit ngayon, ang Aaron ay may ilang mga haka-haka na sagot. Bagamat hindi kinakailangang tumpak, ito ay talagang isang posibleng pag-iral. Sa kasong ito, maaari mong gawin ang pareho at katulad na bagay tulad ng Tianjekyeongki. Sa madaling salita, hindi sila kabilang sa katawan na wala na sila ngayon, ngunit naninirahan doon para sa ilang pagkakataon o dahilan. Ang puntong ito ay maaari ding ganap na maipaliwanag sa ilang kasalukuyang sitwasyon. Sa kasong iyon, ang Aaron ay may matapang na ideya. Gusto kong subukan. Tumingin si Aaron sa maliit na dragon ant. Nagtaka ang maliit na dragon ant, ano ang gustong subukan ng iyong ama? I want to try that thing in your body. Baka delikado. Gusto mo. Itinuro lang ng maliit na dragon ant ang kanyang ulo, ang bata ay napisa ng kanyang ama. Natural, ang bata ay susunod sa sinasabi ng kanyang ama. Kung ang kanyang ama ay gustong sumubok, subukan lang. Sa pagsang-ayon nito, direktang walang sinabi si Aaron, pinalakas ang maliit na magulong kapangyarihan na natitira sa kanyang katawan, nalampasan ang puso ng pamilya ng dragon, pinaghalo ang kapangyarihan sa loob sa isa, at direktang sinampal ang maliit na dragon ant. Ang puso ng pamilya ng dragon ay may kapangyarihan ng dragon, kaya hayaan itong balutin ang kapangyarihan ng kaguluhan. Sa pananaw ni Han Sanchen, ito dapat ang pinakaangkop na paraan para sa maliit na dragon ant. Kasabay nito, ito rin ang pinakaangkop na puwersa upang hindi maging sanhi ng pagtanggi sa katawan nito. Oo naman, sa puwersang ito sa katawan ng maliit na dragon ant, walang pinagkaiba sa maliit na dragon ant, na kahit papaano ay ganap na nagpapakita na tama ang hula ni Aaron. Ang susunod na segundo, upang maiwasan ang mga aksidente, tulad ng orihinal na pag-ibig para sa lila, ang puwersang ito ay direktang pumasok at binalot ito ng hindi pinansin ng bato. Pagkatapos, ang lakas ng kaguluhan ay sinisiyasat ang maliit na bato na parang scalpel. Shit, bato talaga. Hindi napigilan ni Aaron ang pag-ungol. Bukod dito, gaya ng sinabi ng maliit na dragon ant, ang temperatura ng batong ito ay talagang abnormal na mataas, at ito ay bumubuo pa rin ng mataas na temperatura mula sa loob. Tulad ng isang bomba na malapit ng sumabog, maaari itong mag-trigger ng kapangyarihan upang sumugod sa kalangitan anumang oras. Sa makatuwid, hindi kalabisan para sa maliit na dragon ant na sabihin na hindi siya makagalaw sa ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakahanap ng kakaiba ang Aaron sa kanyang paggalugad. Yun yung dating joke, parang hindi lang talaga biro, pero actual. Binubuo ito ng isang napakabanayad na meridian, na talagang malapit na konektado sa loob ng katawan ng maliit na dragon ant. Gayunpaman, naniniwala si Han Sanchen na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng meridian na ito ay tiyak na hindi upang mabuhay sa pamamagitan ng pagsipsip ng nutrisyon ng maliliit na dragon ants. Sa makatuwid, maaari lamang magkaroon ng isang resulta, iyon ay ang umasa dito para sa ilang uri ng pagsipsip ng enerhiya. Pareho talaga ito ng orihinal na kahirapan ng langit. Sa makatuwid, kung nais mong pigilan ito mula sa deflagration, dapat mong putulin ang koneksyon sa pagitan ng mga ito sa oras. Pagkatapos, kahit na kailangan itong sumabog muli ng walang suporta sa enerhiya, hanggang saan ito maaaring sumabog. Hindi bababa sa ito ay dapat na nakokontrol. Sa pag-iisip nito,
Bahagyang ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig, gusto kong tulungan kang alisin ito sa iyong katawan. Sumasang-ayon ka ba? Ang bata ay sa kanyang ama. Kung ano ang sinasabi ng kanyang ama ay kung ano ang kanyang sinasabi. Ang maliit na dragon ant ay napakasimple. Napaisip siya sandali. Sa katunayan, wala talaga si Hansani. Ngunit ang kanyang matalinong sagot ay naging sanhi ng pagkakasala ni Hansani sa mahabang panahon. Gayunpaman, kung hindi ito aalisin, ang maliit na dragon ant ay maaari lamang manatili dito. Sa makatuwid, nagpasya si Han Sanchen na pipiliin pa rin niyang gawin ito kahit na ito ay mapanganib at maaaring magkaroon ng anumang hindi inaasahang kahihinatnan. Ang layunin ay para sa isa. Umalis ka na dito. Maaaring delikado ito, ngunit huwag kang mag-alala, sasamahan kita at haharapin ito sa iyo. Pare, halika. Pagkatapos ay ipinikit ng maliit na dragon ant ang kanyang mga mata. Tumango rin si Aaron, kinagat ang kanyang mga ngipin, direktang nadagdagan ang kanyang lakas at ginalaw ang kanyang kamay.